So, eto na naman tayo mga sangkay. May magaganap na naman daw po na rambolan doon po sa Senado. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay na nandito. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan po natin mga sangkay itong tumitinding bakbakan sa loob po ng Senado. Agawan ng pwesto, mga sakim sa kung ano mang mataas na pwesto yan, anak ng toko, nagkakanda gulo-gulo na. Lahat tayong mga Pilipino ay nadadamay dito mga sangkay. Well, pag-usapan po natin kasi sa Lunes daw po, may rambolan na naman pong magaganap. Okay? Bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. So, ito nga po ang ganap. Ito yung balita. Tingnan po natin. Kahit sino, wag lang si SP Cayetano. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Kudita na naman. Unsatisfied daw kasi ang mga senador sa kanya. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Session of the 20th Congress is hereby called to order. Wala pang isang linggo matapos palitan ang liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Ngayon mga sangkay, sino na naman kaya ang babaliktad? Nung nagkaroon ng kudita na bago ang bumaliktad si Pia Cayetano, which is di na rin po nakapagtataka. Si Loren Legarda, which is hindi na rin po nakapagtataka. Ulitin natin, si Pia Cayetano, hindi na rin nakapagtataka dahil nga po, Cayetano, si Alan. Diba? Sino pa? Si Loren Legarda. Hindi na rin po nakapagtataka yan. Dan bakit? Si Loren ay nanay ni Leandro Leviste. So, hindi na rin po yan nakapagtataka kung bakit siya gaganon. Diba? Yung anak niya nakikipagbakbakan dun sa Kongreso para ipaglaban ng mga Duterte. Tapos siya magiging side ng admin. Hindi. Pangatlo, sino? Ayun. Yung magkapatid. Villar. Diba? Yung magkapatid na Villar, which is hindi na rin po nakapagtataka. Kasi si Mark Villar, sekretary po yan noon ng DPWH, ni PRRD. Siyempre, si Camille, kapatid niya. Alangan naman sumama sa kabila. So, itong apat, I don't think na babaliktad. Tingin ko lang, hindi sila babaliktad. Kahit ngayon na binababoy na po yung pangalan ni Loren Legarda, tingin ko hindi yan babaliktad eh. Pero may possible na may bumaliktad dito. Depende sa deal. Si Jinggoy, ang tingin ko lang, pwedeng si Jinggoy, si Joel, o di kaya si Cheese Escudero. Yan. Pwede yan, bumaliktad. Pwede yan, mga sangkay. Kasi nga po, alam naman po natin, di ba? May kaso sila. At yung kaso nila, pwedeng kung usapang politika, as we all know naman, sa Pilipinas, di ba? Grabe ang politika sa ating bansa. Malala. Lahat gagamitin para lamang bumaliktad ka, di ba? May mga nagsasabi pa naman na totoo daw po yung mga paratang kaila Cheese Escudero. Ito kay ano pa dito, kay Jingo Estrada, kay Joel Villanueva. Basta, kapag ka may bumaliktad sa kanilang tatlo, hindi na po ako magtataka. Diba? Dati din, nahulaan din po natin yung sino ang babaliktad sa kabila. Diba?
Nasa majority pa po nun sila Loren Legarda. Tapos bigla po natin nakita yung eksena, may bumaliktad. At ayun na nga po, si Loren Legarda, yung mga nasa kabila, sila Camille Villar, which is hindi na rin po tayo nagtaka nun. Kasi nga po napag-usapan na rin po natin yun eh. 'Di ba? Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. Kapos ng isa. At ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. So, kapag may kumalas, mamalasin sila Alan. Pero kung solid itong mga ito, matik. Kung solid ang mga yan, hindi na nila may ano yan, may gagapang pa ang Senado na baliktarin. Pero kapag ka may bumaliktad dyan, kahit isa lang, yari. Kaya nga sabi ni Bato, mga sangkay, sana hindi na pumasayang yung kanyang sakripisyo. Taray na, sakripisyo. Mambihira, naging sakripisyo pa. Pero ayun na nga po, mga sangkay. No? Sa Lunes, kaabang-abang ito. Bukas. Itingnan po natin kung sino na naman po ang babaliktad. Kasi sa Pilipinas, nasanay na po tayo ng ganyang klaseng sitwasyon. Palagi naman po nangyayari, may mga bumabaliktad eh. Dahil tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senador Alan Peter Cayetano noong Lunes. Matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Nako. Ayan na, tulakan na ito. Pero ako, medyo ano to. Hindi ko alam kung susuportahan ng marami si Kiko Pangilinan. Kasi alam naman po natin na talagang hindi gigit na yan. Alam niyo yung pwede pa si Miguel Zubiri. Si Mig Zubiri. Pwede pa. Pero si Pangilinan, malabong suportahan niya ng marami. Yung mayorya talaga. Kasi alam nila na hindi gigit na yan. Si Alan Cayetano, kahit alam naman po natin, hindi talaga gigit na yan. Talagang alam nyo na kung saan yung pabor niyan. Lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment para matiyak na makonvict si BP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan na isang abogado. Tama umanong SP, lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo 11, si Pangilinan ang nakatakdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi rin umano suportado ng nakararaming senador kung si Senador Panfilo Lacson naman ang susuportahan ng palasyo. Isplok pa ng source. Pwede rin daw si dating SP Cheese Escudero. Pero mukhang hindi raw niya makukuha ang mayorya ng boto dahil sa flood control issue. Lalong higit na hindi daw suportado ng Malacanang ang nais ng ilang senador na si Loren Legarda ang ipalit kay SP Alan. Dahil unang tututol dito, si Executive Secretary Ralph Recto, nakasalukuyang kasalpukan ng anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Bukod kay Pangilinan, isa rin sa nakikitang contender si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Matunog ang pangalan ni Gatchalian at mabango pa sa publiko dahil sa kanyang pag-handle sa deliberasyon ng 2026 national budget noong kasagsagan ng Bicameral Conference Committee Disyembre ng nakaraang taon. Ngayong weekend, maugong ang kampihan at bilangan ng mga kakampi para sa isa na namang rigodon sa liderato ng Senado. Na kung matutuloy, ito na ang pinakamaigsing panunungkulan ng isang Senate President At pinakamagulo. sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Ay, naku po itong Pilipinas, no? Nakakatawa na itong nangyayari sa atin. Bakbakan na naman, pambira. Di man lang uminit yung upuan ni Alan Cayetano. Pero tingnan natin sa Lunes. Tingnan natin kung magiging matagumpay, di ba? May mga surprise yan, sigurado. Kita nyo,
Sinorpresa sila ni Bato nung nakaraang linggo, diba? Yung majority na biglang naging minority. Well, kayo, mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Ay, nako po. Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.